Oh, ito yung sinabi ni Senator Amy Marcos. Pakinggan niyo mabuti. Nakapusta na pala doon yung CONAS. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Kaya pag pinag-uusapan, ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031 and no elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is a very high stakes game. It has little or nothing to do with Bato. He appears to be just a sidelight. And galit ang Pilipino sa term extension. Ayaw natin lang Noel. Bakit natin pipilitin na naman to? This has lost time and time again. All right, but Senator, these are very serious accusations, even against the president. I just want to ask you, who is your source? Where did you get this information regarding the CONAS plan? Kasi napakadetalyado po ng sinabi ninyo. Baka maakusahan kayo ng Malacanang na chismis to, nag-iimbento kayo ng kwento. Who is your source on this, Senator? Yes, one of the guys who was there, pinagmamalaki nila, pinag-uusapan, at it was relayed to so many congressmen. If you recall, before the vote on the impeachment, 3 yung incentive package. 20 million in cash, 200 million, 250 pa in hard or infrastructure DPWH project. Malamang may flood control pa yan para matindi ang kickback. Ikatlo, don't worry about the churches, don't worry about Visayas, Mindanao, and the DDS because there will be no election. Noel ang benta nila. Yun ang part 3 ng incentive package. Tapos, yun na, gusto nila tigilan na ang flood control investigations kasi mabigat na yung ebidensya, limpak-limpak na yung dokumento, ang dami nagpipresenta at kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Kamag-anak ko to, pero wala tayong magagawa, andyan na yung ebidensya. Your credibility is at stake here. You're actually accusing the president of wanting to stay longer in power, which was, I mean, forgive me for saying this, but the very problem that was with your own father, your late father, of wanting to stay in office for a much longer time than he was meant to stay in office. You are throwing that same accusation on your brother. Do you have the facts, the people, witnesses, sources that are credible on this, Senator Amy? Kausap ko maraming tao. I'm not certain that they'll come forward and be prepared to talk. But certainly, if there's anyone who knows the consequences of self-perpetuation and corruption, it should be me. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension. Kaya pala. Yung term extension, yan pala yung binabanggit nila. Kaya pala nagmi-meeting-meeting sila. Dahil meron silang binabalak at meron silang niluluto na term extension. Ano ba yung ibig sabihin ng term extension? Yun yung i-extend yung pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos tsaka ng mga ilang senador. 12 senador yata ang pagkakalam ko tsaka ng mga congressman. Papayag ba kayo? Ita-term extension tayo ng mga yan. Kaya pala minamadali nila yung impeachment ni VP Sara. Ayaw nilang dumaan sa due process. Minimikos-mikos nila. Yan pala yung ibig sabihin yan. So yan, dahil bistado na kayo, mismo si Senator Amy Marcos na nagsasalita niyan, hindi yan fake news. Lahat naman ng sinasabi ng sister ni Bongbong Marcos, nagkakatotoo talaga